BIR, Ease of Closing Business. Ano na nga ba yung mga sinasabing pagbabago at mga requirements kapag ipapasara na natin or magko-close na tayo ng business sa BIR? By the way, kung first time mo sa channel na to and gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. In this video, pag-uusapan na nga natin yung rule na in-apply ng BIR kung sakaling kailangan mo nang ipa-close yung business mo. Pag-uusapan natin itong memorandum nila na 47-2026. Sabi nga dito, binago na ang dating mahirap o magastos o hindi sigurado kung gaano nga ba katagal yung proseso ng pagpapasara ng business. Kumbaga ngayon, mas mabilis na daw at mas pinasimple dahil na rin na streamline yung mga requirements. So pag-usapan natin yung mga malaking pagbabago o yung mga highlights tungkol sa memo na to, ano na nga ba yung requirements, especially para sa mga micro taxpayers, at paano rin yung sa mga malalaking negosyo naman. Unang-una, pag-usapan natin yung mga highlights dito sa memo o yung mas pinadali daw na pagpapasara ng business sa BIR. Ang isa sa good news ay wala ng automatic audit para sa mga micro taxpayers. Sinabi nga rito sa circular na yung mga micro taxpayers ay hindi na mag-undergo ng mandatory audit para ipa-cancel yung business registration. At sino nga ba yung mga micro taxpayers? Sila yung may annual sales na hindi lalampas ng 3 million. Gross sales ito. Or yung assets by the time na nagkapasara ay hindi lalagpas ng 8 million pesos. Kapag ganyan, considered kayo as micro taxpayers at exempted na nga sa dating mandatory tax audit. Pero ano yung dapat nating tandaan? Just in case na naka-receive na kayo ng notification or may pending audit na pala kayo under existing LOA or letter of authority, kahit macro taxpayers pa rin kayo, mag-undergo pa rin kayo or kailangan matapos yung audit na yon bago ninyo makuha yung tax clearance or yung closure of business registration ninyo. Again, basta may pending audit kahit micro taxpayers or malaking company pa yan, kailangan mo na matapos iyon bago ma-cancel yung business registration. Ang isa pa sa mga highlights nito ay tinatawag na 3-day tax clearance. Ibig sabihin, within 3 working days daw mula nung nag-submit kayo ng mga requirements at kung wala kayong open cases, pwede nyo nang makuha yung tax clearance ninyo. Pero ulitin ko lang, ito ay para sa mga micro taxpayers na walang open cases or walang liabilities na kailangan bayaran sa BIR. Ngayon, paano naman kung na-realize nyo na meron pala kayong open cases? Ano yung dapat gawin? Kung may open cases naman, magsisimula ang 3-day countdown kapag naayos o nabayaran nyo na yung mga penalties doon sa account ninyo. Isa pa sa mga key highlights dito ay yung tinatawag na immediate penalty freeze. Anong ibig sabihin nito? Sa sandaling mag-submit kayo ng kompletong requirements para sa application ninyo na pagpapasara ng business, ang status ninyo ay ika-categorize na papuntang deregistered. Para ma-ensure na din na habang nag-a-apply nga naman kayo ng pag-close ng business, ay wala naman na-generate pa na open cases sa account ninyo or sa business ninyo. Ibig sabihin, hihinto agad yung mga automatic na pagpatong-patong ng penalties para sa non-filing. Isa pa sa magandang highlights nito ay yung pwede na ang electronic filing. Maaaring karamihan sa inyo ay familiar na, tandaan, na hindi na kailangan pumunta sa BIR mismo or yung face-to-face filing ng mga requirements nila. Instead, pwede na ito gawin online. Saan? Dun sa TRRA or sa ORUS mismo. Kumbaga, magkapadala ka ng email sa kanila. Yan ay nakalagay mismo sa first page nitong circular nila. Halimbawa, kung sa ORUS kayo dadaan, ito yung sa website nila, i-click nyo lang tong update information at mula dyan, piliin nyo lang itong closure of business and facility or cancellation of TIN. Pwede na mag-proceed by submitting yung mga requirements na pag-uusapan natin later. Kung sakaling doon naman kayo sa Taxpayer Registration Related Applications or TRRA, ito naman yung makikita ninyo. Sa Step 2, merong Type of Application. Ito yon. Anong gagawin? Piliin nyo lang dyan yung Submission of Application for Closure
end or cancellation of business registration. At para naman sa step 3, fill up pa na lang itong mga information na to para makapag-email na kayo ng mga attachment na nire-require nila. Pero, pupunta pa rin kayo sa BIR branch, pipila pa rin kayo doon para saan? Kung sakaling isasubmit nyo na yung mga physical copies, yun lang yung pagkakataon na kailangan nyong pumunta sa BIR mismo. Katulad ng sabi dito, documentary requirements under items 3 and 4 in section 4 shall be submitted manually. Ano naman tong mga items na nakalagay sa section 4? Which is pag-uusapan na natin kung ano nga ba yung mga requirements. Next, pag-usapan naman natin yung mga requirements. Ang pinaka nagustuhan ko dito ay ginawang standard na ng BIR ang mga kailangan documents para magpa-close nga ng business. Unang-una dyan ay yung 1905 para sa pag-update ng record mo, 2 kopya ang kakailanganin. Pwedeng makuha itong form mismo sa BIR branch or pwedeng ma-download sa website nila. Sumunod naman na requirements ay yung list of ending inventory of goods. Para lamang ito sa mga VAT-registered taxpayers, isang original copy ang kailangan. Kung mag-submit muna kayo online, pwede nyong ipascan at isubmit na lang kapag naka-receive na kayo ng notification mula sa BIR officer. Sumunod naman ay yung mga hindi nagamit na invoices or supplementary documents at yung iba pang mga unutilized accounting forms katulad ng vouchers, credit memo, delivery receipts at marami pang iba. At kung ano man yung mga nakuha natin sa BIR, nagpa-open tayo ng business, yun din ay kailangan ibalik sa kanila katulad ng Certificate of Registration, Authority to Print, Notice to Issue Invoices, at iba pa kung applicable sa inyo katulad na Accreditation, Certificate, and Permit to Use for Cash Register Machine or Point of Sales. At kung meron din kayo nitong EIS, kailangan ding isubmit sa BIR mismo. At itong mga to ay pwede nyo isubmit personally. Pero kung ipapadaan nyo sa representative, pwede din naman may karagdagang requirements para dyan, obviously SPA at valid government issued ID. Yan ay para sa mga individuals or sole proprietors. Para naman sa mga companies or corporations, kakailanganin ng naka-notarize na board resolution, written resolution, or secretary certificate na nag-authorize doon sa representative nga. Kanina napag-usapan natin yung sa mga micro businesses, may kaibahan siya para sa mga large businesses o yung mas malaki yung kita sa 3 million o yung assets ay lalagpas din ng 8 million. Unfortunately, hindi applicable yung 3-day timeline para sa kanila. Katulad nga ng sabi dito, taxpayers whose gross sales exceed 3 million pesos or gross assets exceeds 8 million pesos, may issue lang yung tax clearance o yung closure of business kapag nagawa na yung audit mismo. So, hindi lang doon sa mga micro business na naka-receive ng pending audit, pero automatically para sa mga large companies, magkakaroon talaga ng manual audit. At ginagawa nga yung pag-audit na yon para na rin sa internal verification ng BIR. Pero ang maganda naman dyan, kahit required yung manual audit, mag-benefit pa rin sa freeze of non-filing penalties kapag inaccept na yung application ninyo. Ibig sabihin, hindi na mag-accrue, hindi na kayo magkakaroon ng non-filing habang merong audit na pinaprocess. So, yun yung mga highlights, yun yung mga requirements, at yun yung mga pagbabago dito sa mas pinasimple at streamlined na guidelines pagdating sa pagkapaklose or pagkapasara ng business. Tandaan na just in case na papaklose natin yung business, hindi lang tayo dapat mag-stop. Instead, kailangan natin siyang ipa-close mismo sa BIR para hindi na rin tayo magkaroon ng mga penalties. And that's it. Sana nakatulong tong video na to. Kung pakiclick ang like button at para sa iba't ibang mga tutorial videos, pwedeng i-check yung mga nasa baba. Sana makatulong. See you sa next videos. Bye-bye!